Carmina's POV. Pagkatapos ko makausap si John Ray, pinilit kong patatagay ng sarili ko habang hinihintay ko to. Walang ibang higit na mas makakatulong sa akin ngayon kundi ang sarili ko lang. Wala sa sariling tiningnan ko ang nurse na kanina pa rin nakatitig sa akin. Baka sa itsura nito ang pakikisimpatya sa akin. Mukha naman tong mabait kaya't pilit ko tong iningitian. Halos kaisang idanla din yata to ng iba pang mga pinsan. Matagal ka na bang nurse dito? Kaswal kong tanong sa kanya. Kagad naman gumuhit ang ngiti sa labi nito bago sumagot. Magpa 5 months pa lang po ma'am. Kakapasa ko lang din po kasi ng board exam. Pasensya na po kung kanina niyo pa po napapansin na nakatitig ako sa inyo. Para po kasing pamilyar ang itsura niyo sa akin eh. Sagot naman ito. Si Dr. Carlos, matagal na ba siyang doktor sa ospital na to? Muli kong tanong sa kanya. Natigilan to at mabilis lumapit sa akin. Medyo matagal na rin ma'am, kaya lang maraming mga nurses ang galit sa kanya. Ginujowa niya po kasi ilan sa mga empleyado dito, pagkatapos bigla niyang hinihiwalayan. Malayong kamag-anak daw kasi nung aktres na si Kyla, kaya masama din ang ugali. Halos pabulong naman na sagot nito. Kahit nanghihina pa ako, hindi ko naman maiwasan na mapatas ang aking kilay. Walang dahilan para palagpasin ko ang doktor na yon sa bala kong pagganti. Lahat ng mga taong sangkot sa masakit na nangyari sa akin ngayon, babalikan ko. Hindi pa nila tuloy na kilalang isang Carmina Velasco? Sisiguraduhin kong luluhod silang lahat sa akin. Sa isiping yon, di ko maiwasan ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Luha ng galit, sabay ng pag-usbong ng pagkamuhi sa puso ko. Kung sakaling o-offeran kita ng trabaho, tatanggapin mo ba? Di ko naman maiwasang tanong dito. Kailangan kong nurse na to para sa paghihiganti ko. Ayoko magsayang ng oras. Hihintayin ko lang na muling manumbalik ang lakas ko at babalikan ko silang lahat. Po? Naku, gustuhin ko man po kaya lang. Hindi na natuloy pa ang sasabihin nito. Dahil seryoso ko tong tinitigan. 1 million sa loob ng isang buwan. Alam mo naman siguro kung anong kondisyon ng kalusugan ko ngayon, di ba? Kailangan ko na makakasama hanggang tuluyang gumaling na ako. Sagot ko sa kanya. Kaagad na rumihistro ang pagkagulat sa mga mata nito habang tinititigan ako. Inabot ko ang bag ko sa gilid ng hospital bed at kinuhang wallet ko. I am Carmina Velasco. Isa sa mga apo ng business tycoon na si Malik Velasco. Name your price, Nurse Betty. Dahil ikaw ang isa sa mga saksi sa mga nararanasan ko ngayon at kailangan kita para mapabilis ang pagganti ko sa kanilang lahat. Sagot ko habang titig na titig sa mga mata nito habang iniaabot ko sa kanya isa sa mga IDs ko bilang patunayan sa kanya na hindi ako nagsisinungaling. Kagad na nanlaki ang mata nito sa pagkagulat. Carmina Velasco? Kayo po ang isa sa mga anak ni Lord Velasco. Ano po kayo ni Sir Malik? Sagot nito. Tumango naman ako. Kagad naman tong ngumiti. Naku ma'am, kinagagal ako po kayo makilala sa personal. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo dahil ang pamilya Velasco po ang nag-sponsor sa akin para makatapos ako sa pag-aaral ko. Sagot nito na kagad ko namang kinangiti. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Sa bagay, aware ako na maraming mga individual at foundations ang tinutulungan ng Velasco clan. Nag-umpisa lahat ng yon pagkatapos magretiro ng tuluyan si Grandpa Malik bilang CEO ng Velasco Empire. Hindi nakakagulat na isa sa mga nurse na karap ko ngayon ang nabibiyayaan ng pagtulong na yon. Kaya naman pagkatapos ng problemang to, pinapangako kong magtatapos ako sa pag-aaral para makatulong din sa mga kapuspalad. Kung ganoon, may malaking utang na loob ang nurse na ito sa pamilya namin. Malaking tulong sa akin yon para makuha kong loyalty niya. I understand kailangan niyo po ng tulong, Miss Carmina, lalo na sa usaping medikal. Huwag po kayo mag-alala. Kahit walang 1 million, handa ko po kayong pagsilbihan sa abot ng aking makakaya. Babayaran ko man lang po ang kabutihan ng pamilya niyo sa akin. Nakangiti nitong sagot. Muli ako napangiti at nagpasalamat dito. Tinanong ko na rin to kung may babayaran pa ba ako para ma-discharge. Sinabi nang siya na ang bahala at sakto naman, nang ilang oras na lang, matatapos na rin ang duty nito. Napag-usapan namin na sasama siya sa akin at mag-aawol kung hindi siya papayagan ng ospital na mag-resign ora-orada. Wala siya dapat ikabahala dahil matutulungan sana ang pamilya namin na makapasok sa isa sa mga malalaking ospital sa Metro Manila. Di na magtagal, dumating na rin si John Ray. Nagulat pa to na mapansin niya ang sitwasyon ko pero hindi na rin nagtangkang magtanong pa. Napansin niya marahil wala ako sa mood para magkwento. Sinabay ko na si Nurse Betty sa pag-alis sa ospital na yon. Pero nangako ko sa sarili ko na babalik ako. Babalikan ko ang doktor na yon at pagbabayarin sa kasaranang nagawa niya. Lahat sila magbabayad, pati na rin sina Kyla at Peter. Lintik lang ang walang ganti.
Johnry, pasensya ka na kung naistorbo kita. Ikaw kasi ang bigla ko naisip kanina na hinga ng tulong. Salamat dahil hindi mo ako binigo. Kagad nasambit ko habang tumatakbo ang kotseng sinasakay namin. Naku, ayos lang, Carmina. Magkaibigan tayo at walang ibang magdadamayan kundi tayo lang. Sagot naman ito. Nakaupo ito sa tabi ng driver samantalang magkatabi naman kami ni Nurse Betty na kanina pa nakalalay sa akin. Hindi talaga ako nagsisisi na kunin ang serbisyo nito. Matutulungan niya habang nagpapalakas ako. I think kailangan muna natin dumaan ng ospital para tingnan na maisperto ang kalagayan mo, Miss Carmina. Nag-aalala po ako. Maraming dugong nawala sa inyo at paano na rin makakuha po tayo ng medical report nyo? Narinig ko namang suggestion ni Betty na akagagawang sinang-ayunan. Dumaan nga kami ng ospital at dahil sa sitwasyon ko kagad na nirekomenda ng doktor na i-confine na muna ako. Pumayag na rin ako dahil latang-latang katawan ko at kailangan ko talaga ng seryosong medical attention. Kailangan kong may balik ang dugong nawala sa akin, kung hindi, baka magka-problema ako sa aking kalusugan. Malaking pasalamat ko dahil sa lahat ng sandali, naging karamay ko si Betty. Nasa unang araw para na nagkakilala kami, hindi niya ako binigo at handa niya akong pagsilbihan sa lahat ng oras. Ilang beses din akong kinumbinse ni Johnny na sabihin sa pamilya ko ang nangyari sa akin pero tumanggi ako. Laban ito, kaya nahihirapan akong mag-isa. Sisiguraduhin kong makakaganti rin ako sa kanilang lahat, lalo na kay Peter na gawa akong lukuhin sa kabila ng tiwalang binigay ko sa kanya. Peter's POV. Alam kong malaking kalapastanganan ang nagawa ko kay Carmina, pero wala na akong gustong gawin ngayon, kundi tamang pagkakamaling nagawa ko sa kanya. Pagkaalis pa lang ni Carmina sa table namin kagabi, dumating si Kyla at kagad akong kinausap. Ininsist nito na ako daw talaga ang ama ng bata na nasa sinapupunan niya at nagpakita pa nito ng prenatal DNA certificate nang nakasulat ako talaga ang biological father ng bata. Nagulat ako pero mas nagulat ako na naglakad si Kyla papunta ng banyo para umihi. Sakto naman di pa lumalabas si Carmina kaya kagad ko tong sinundan. Pero huli na. Dahil nagpang-abot ng dalawa at nasaktan na si Kyla. Knowing Carmina, hindi rin talaga to nagpapatalo kapag gantong bagay ang pag-uusapan. Palaban to kaya siguro nasaktan niya si Kyla na siyang dahilan kung ba't muntik nang mapahamak ang sanggol na nasa sinapupunan ni Kyla. Ang sanggol na ini-insist nito na anak ko daw. Alam ko na naging unfair ko kay Carmina sa aspetong yon pero wala na ako magagawa pa. Nangyari ng lahat at susuyuin ko na lang to. Tatanggapin ang galit niya. Ang importante ngayon ligtas na si Kyla at ang batang na sinapupunan nito. Pagkahatid ko sa bahay kay Kyla ay nagmamadali ako nag-drive pabalik ng ospital. Walang malay tao si Carmina na iwan ko ito at di ko maiwasang mag-alala na baka mapahamak ito dahil sa dami ng dugong nakuha sa kanya kanina. Kapag mapahamak to, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Pagdating ng ospital, nagulat pa ako dahil kagad sinabi sa akin ng receptionist na nakaalis na raw si Carmina. Pinigilan daw nila ito dahil delikado pa ditong lumabas ng ospital dahil sa kanyang sitwasyon, pero ayaw daw nitong papigil. Ina-expect ko na yon dahil alam ko kung gaano katigas ang ulo ni Carmina. Lahat ng gusto nitong gawin ginagawa niya at dito basta-basta nakikinig kahit kanino. Sa sobrang pag-aalala, muli akong bumalik ng kotse at kagad tinawagan ang number nito. Kagad ako nakaramdam ng frustration nang nakapatay ang phone nito at di ko malaman kung saan to hahagilapin. Delikado sa kanya magpagalagala sa labas, lalo na't sa kondisyon niya ngayon. Baka mapahamak ito ng tuluyan. Dapat talaga hindi ko na lang siya iniwan kanina. Pwede naman ako magtawag ng kaibigan para sunduin si Kyla, pero hindi ko nagawa. Ngayong biglang umalis si Carmina dito sa ospital, saan ko siya hahagilapin? Nagmamadali ako nag-drive pa uwi ng bahay. Abot-abot ang aking dasal na sana, umuwi na lang to ng bahay at magpahinga. Willing naman akong tanggapin ang galit niya kung sakali, dahil alam ko naman kung anong pagkakamali ko. Pagdating ng bahay, kagad akong dumiretso ng kwarto namin. Muli ako nakaramdam ng frustration at takot na mapansin kong walang bakas ni Carmina ang umuwi ng bahay. Para akong nauupos na kandila na napaupo sa kama habang sinasabunutan ng sarili ko. Shit! Carmina, nasan ka na ba? God! Ang tanga-tanga ko. Bakit ko ba siya iniwan sa ospital kanina? Di ko maiwasang bigkas at nagmamadaling tumayo ng kama at mabilis na naglakad pabalik ng aking kotse. Hindi pwedeng manatili lang ako sa bahay at maghintay kung kailan sa uuwi. Baka mapahamak si Carmina at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag mangyari yon. Wala akong choice kundi mag-drive papuntang Manson.
Naalala kong sinabi ng katriplets ito na si Logan na kapag masama daw ang loob ni Carmina, sa mansyon to dumediretso. Safe akong pumunta doon dahil alam ko, nasa resort pa sila Grandma Frida at Grandpa Malik. Samantalang si Clarence naman tiyak nasa opisina. Magtatanong-tanong lang naman ako kung nagawi si Carmina doon. Tiyak din kasing malaking gulo kapag malaman nila na nawawala si Carmina. Pagdating ng mansyon, kagad akong pinagbuksan ng gate ng gwardya. Di na ako nagtangkapang ipasok ang kotse ko sa loob, bagkos bumaba na lang ako at nilapitan ng guard. Kilala nila ako bilang asawa ni Carmina, kaya madali na lang akong makakakuha ng impormasyon na kakailanganin ko. Manong, nagawi po ba dito si Ma'am Carmina ninyo? Walang paligoy-ligoy kong tanong. Saglit pa itong nag-isip bago umiling. Hindi po sir, wala pa pong dumarating na kahit sinong bisita ng mansyon. Sagot naman ito. Tumingin muna ako sa loob bago tumango. Ganon po ba? Kung ganon, salamat na lang po. Sagot ko naman at nagmamadali nang bumalik ng kotse. Mahigpit kong hinawakan ng manubela at mabilis na nag-drive paalis. Magulo ang isipan ko. Saan ko nahahanapin si Carmina? Alangan namang umuwi siya sa bahay ng mga magulang niya. Kung umuwi nga siya doon, malalagot na ako nito sa mga biyanan ko. Tiyak malalaman nilang ginawa ko sa anak nila at sigurado kung kamumuhian nila ako dahil pinagkatiwanan nila sa akin ang anak nila. Muli kong dinampot ang aking cellphone. Tinatawagan ka na makilang ulit ang number ni Carmina, kaya lang di talaga nito sinasagot. Parang gusto kong magwala sa galit. Dinala ko ng mga paa ko pauwi ng bahay. Kumuha ng alak at pumasok sa loob ng kwarto. Binininan ko pa ang kasambahay ko na kapag dumating si Carmina, kagad nila akong katukin. Hindi ako makakapag-isip ng tama dahil sa nangyari. Di ko na namalayan pa ang pagkalasing ko. Nakatulog ako at muling nagising na madilim ang buong paligid. Walang palatandaan umuwi si Carmina, kaya mabilis ako nagpalit ng damit at bumalik ng kotse. Di ako po pwedeng manatili ng bahay hanggat hindi ko siya mahahanap. Baka yun pa ang ikabaliw ko. Akmang magdadrive na sana ako na marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot yun at di ko maiwasan na makaramdam ng tuwa na marinig ko ang boses ni Carmina sa kabilang linya. Lahat ng pag-aalala sa puso ko biglang naglaho, napalitan ng galak sa isiping nasa mabuting kalagayan siya. Baby, nasan ka ba? Binalikan kita. Kanina sa ospital pero nakaalis ka na daw. Alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Sabihin mo sa akin kung nasan ka. Susunduin kita kaagad? Excited kong wika. Nilakipan ko pa ng lambing ang boses ko para maramdaman niya na walang nagbago sa damdamin ko para sa kanya. Ilang oras lang kaming di nagkasama pero miss na miss ko na siya. Mahal na mahal ko to at pinapangako ko itatama ko ang pagkakamali kong to. Isang mahinang buntong hininga ang narinig ko dito bago to sumagot. Hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko. Hindi ko kailangan ng isang manulok at walang kwentang lalaking kagaya mo, Peter. Sagot nito. Ramdam ko ang galit sa boses nito pero hindi ako nagpatinag. May kasalanan akong nagawa sa kanya kaya't normal lang na magalit siya sa akin. Carmina naman, don't do this. Mag-usap tayo, please. Sagot ko. Dito umimik bagkos naramdaman ko ang pagkawala nito sa kabilang linya. Kagad ko tong tinawagan pero dinedecline niya ang tawag ko. Katunayan lang na ayaw niya na ako makausap. Kagad ko namang pinaghahampas ang kamay ko sa manibela ng sasakyan dahil sa matinding galit. Carmina's POV. Halos 3 araw din ako nagstay ng ospital bago ako pinayagan ng doktor kong makalabas. Kagad akong dumiretso sa condo unit ko na niregalo nila mama at papa sa akin noong nakarang 18th birthday ko. Nung di pa ako kasal kay Peter, ginagawa naming tambayan to ng mga classmates ko kapag may mga projects kaming dapat tapusin. Hindi ko pa nababanggit kay Peter tungkol sa condo ko na to, kaya't safe akong tumira dito hanggang tuluyang maging maayos ang kalagayan ko. Wala akong balak umuwi sa bahay namin ni Peter. Nag-iipon pa ako ng tapang at lakas ng loob sa muling paghaharap naming dalawa. Mahal ko siya at sa pagkakataong to, ayoko nang pairalin anuman ang nararamdaman ng puso ko. Sariwa pa rin sa puso't isip ko ang ginagawa niyang kawalang hiyaan sa akin. Mas pinaboran pa niya ang Kyle na yon compare sa akin asawa niya. Hintayin lang talaga na makarecover ako ng tuluyan at magtutuos kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mabilis na pagtatapos sa magandang samahan namin ni Peter. Di man lang kami umabot ng 1 buwan. Ni hindi pa nga ako masyado nag-enjoy sa mga bisig niya. Di ko maiwasan mapabuntong hininga at tumitig sa kawalan. Hanggang ngayon nagtatalo pa rin ang kalooban ko kung sasabihin ko ba to sa pamilya ko. Pero ayoko rin talagang makaabala sa kanila. Buhay ko to at dapat lang harapin kong mag-isa.
Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang tumunog ang doorbell ng condo unit ko. Tumingin pa sa akin si Nurse Betty bago to naglakad patungo sa pintuan para tingnan ko sinong nasa labas. Miss Carmina, lalaki po ang nasa labas. Parang siya po yatang hinihintay niyong bisita. Imporma sa akin ni Nurse Betty habang nakasilip to sa loophole ng pinto para makita ko sino nasa labas. Baka ang pinsan ko yan. Pakibukas na lang ng pintuan, sagot ko. Kagad naman tong tumalima at kagad pumasok si Carson habang seryoso mukhang nilibot ang tingin sa paligid. Sa dinami-rami ng pwede kong tawagan, siya ang unang sumagi sa isipan ko. Alam kong malaki may tutulong sa akin ni Carson. Isa pa alam kong magaling din tong magtago ng sekreto at kahit di man kami ganun ka-close na magpinsan, alam kong di niya ako bibiguin. Carson! Kagad kong tawag sa kanya kaya agad dumako ang tingin nito sa akin. Kahit to naglakad papunta sa akin at naupo sa tapat ko. Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Sunod-sunod na tanong nito. Di ko mapigilang maluha at biglang nakaramdam ng awa para sa sarili ko. Feeling ko talaga hindi ko deserve magkaganito eh. Kagad naman tumayo si Carson mula sa kanyang pagkakaupo. Lumapit sa akin at tinabihan ako. Kagad naman akong napayakap dito at umiyak ng umiyak sa balikat nito. Si Peter, niloko niya ako. Sambit ko sa kanya. Para kung batang nagkaroon ng kakampi sa pagkakataong to. Kagad ko ring naramdaman ang paghago nito sa likod ko kaya naman lalo ko naiyak. What happened? Niloko ka niya? Akala ko ba 100% ka nang sure na hindi ka niya sasaktan? Tanong nito sa akin. Kagad naman ako napakala sa pagkakayakap dito. Pasimpleng pinanasan ng duha sa aking mga mata. Yun din ang akala ko. Pero niloko niya ako. Muntik niya na ako ipahamak dahil sa ex-girlfriend niya. Sagot ko naman. Seryoso tong tumitig sa akin bago malakas na napabuntong hininga. Si Carson ang tinawagan ko dahil sa aming lahat itong pinakaastig. Isa pa magaling tong magtago na sekreto. Hindi kasi pwede mga katriplets ko na sila Luther at Logan dahil tiyak magsusumbong kaagad ang mga yon kina mama at papa kapag malaman nila kung ano nangyayari sa akin. Hanggat maaari ayoko makaladkad sa iskandalo ng pamilya namin dahil lang sa akin. Sabi ko naman sa'yo eh, kapag playboy talaga, di dapat pagkatiwalaan. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng tapat at tunay na pagmamahal. Narinig kong pasaring ni Carson. Oo na, alam ko na yan. Huwag mo nang ulit-ulitin. Sagot ko sa kanya habang pigil ko ang sarili kong maling maluha. Bakit pa kasi ayaw mo pang ipaalam kina tita at tito ang problema mo? Mahal ka na mga yon at maiintindihan ka nila. Muling wika nito. Di ko maiwasang mapatitig dito bago to sinagot. Sabihin na lang natin na ayoko makita nila ako sa ganitong sitwasyon. Ayoko mag-alala sila sa akin at isa pa, nandito ka naman eh. Tutulungan mo naman ako, di ba? Sagot ko. Malalim tong napabuntong hininga bago nagsalita. Yeah, willing akong tumulong sa'yo. Para saan pa't naging businessman at soon to be lawyer ako kung hindi kita matutulungan sa simpleng problema na to? Nagyayabang pa nitong sagot. Oo. Kahit nag-aasikaso to sa mga negosyo ng pamilya ng mga magulang nito, patuloy pa rin tong papapasok ng school para matuloy ang pangarap na maging abogado. Sa aming magpipinsan, si Carson din ang may pinakamatas na pangarap. Mayaman naman na sana sila dahil ito na ngayon ang namamahala sa kumpanyang naiponda ni Tito Cairo, pero hindi ito nakontento. Mahilig to sa mga challenges at marami tong pangarap. Kinuha ko ang papel na nakapatong sa lamisita at iniabot dito. Kagad na naman niyang tinanggap. Nabuntis ni Peter, isa sa mga ex-girlfriend niya. Si Kyla. Iyon ang katunayan. At dahil sa lintik na papel na yan, kaya't muntik na nilang ubusin ang dugo ko. Muling wika ako dito. Kagad namang napakunot ang noon nito at tinitigan ang papel na hawak nito. Non-invasive prenatal paternity? Bigkas nito. Kagad akong tumango. And positive na si Peter ang ama? Wow! Ang galing na ng technology ngayon ha? Fetus pa lang nalalaman na kagad kung sino ba talagang tatay? Muling bigkas nito. Napansin ko pang pinakatitigan nitong hawak na papel. Biglang nangunot ang noon nito at tumitig sa akin. Napacheck mo na ba ang legitimacy ng papel na to? Maya-maya ay seryoso nitong tanong. Kaagad naman akong umiling. Nilibot lang sa akin ni Peter yan doon sa ospital. Bakit? May problema ba sa papel na yan? Tanong ko. Kaagad tong umiling. Seryoso akong tinitigan bago binulsa ang papel na binigay ko sa kanya. Hindi pa ako sure pero tiningnan ko kung ano magagawa ko. Siya nga pala, sigurado ka na ba na gusto mo ulit makausap ang doktor na kasabot ni Kyla? Ready ka na bang muli siyang makaharap? Tanong nito. Kagad akong tumango. Maraming dugo ang nasayang sa akin kaya't siyang uunahin ko.
May magagawa ka ba para maiharap mo siya sa akin? Tanong ko sa kanya. Natawa pa to bago tumango. Of course, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Magpapatulong ako sa mga ka-fraternity ko para magawa ka agad kung ano mang gusto mo. Nagyayabang nasagot na naman ito. Kagad ako napangiti. Hindi talaga ako nagsisisi na itong lapitan ko. Alam ko hindi ako bibigoin ni Carson. Don't worry, willing ako magbayad kahit magkano. Kahit naman di pa ako nag-uumpisang mag-work, may malaking savings na ako sa bangko. Pwede kong bawasan ng mga yan para mabayaran kita, Carson. Muling wika ko kay Carson. Natawa ito at tinulong buhok ko. Kagad naman ako napasimangon. Ano ba yung sinasabi mong babayaran mo ko? Alam mo, feeling ko hindi ka pa masyado nagmamatsword. Bakit ba pinakasal ka nila tita at tito sa playboy na yon? Kung ganyan pa rin naman ang takbo ng utak mo. Natatawa nitong wika. Naiinis ko naman tong hinampas sa balikat. Nag-o-offer lang ako ng bayad. Alam kong sa panahon ngayon wala nang libre. Isa pa gusto kong makaganti sa doktor at materin na yon. Naiinis kong sagot. Halos maluha-luha naman to kakatawa. Ito ang isa sa mga positive vibes ni Carson. Basagulero pero mabalis patawanin. Malambot din ang puso nito kapag kapakanan ng pamilyang pinag-uusapan. No need, hindi naman kita sisingilin eh. Kayang-kaya kong gawin ang pinagagawa mo na hindi kailangan gumastos ng malaki. Sagot nito. Siya nga pala, sino siya? Maya-maya ibulong nito sa akin. Napasilip ako kay Nurse Betty na nooy abala sa kusina bago ko maling tinoon ng tingin kay Carson. Siya ang tagapag-alaga ko. Nurse yan sa ospital kung saan ako pinagkaisa nila Peter at nakiusap lang ako sa kanyang sumama sa akin dahil kailangan ko na may makakasama habang nagpapalakas ako. Kaswal ko namang sagot. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi nito habang nakatitig kay Nurse Betty bago binalik ang atensyon sa akin. Pwede ko ba siyang maging personal secretary kapag di mo na siya kailangan? Sagot nito. Di ko naman maiwasang matawa. Basang-basa ko na ang ganitong galawan ni Carson eh. Hoy, mabait yan. Huwag mo nang pagtripan. Sagot ko. Natawa to at nagmamadaling tumayo. Basta, parang yan lang din na maging bayad mo sa akin kapag magawa ko na maayos ang trabahang pinapagawa mo sa akin. Kahit nurse siya po pwede pa rin siya maging sekretary ko. Natatawa nitong sagot. Basta hindi ako papayag. Nurse si Nurse Betty at sa ospital lang siya po pwede magtrabaho. Kunwari, seryosong sagot ko sa kanya. Kagad tong napasimangot at nagmamadaling naglakad papuntang pintuan ng unit ko. Natatawa ko na lang tong nasundan ng tingin. Carmina naman. Yan ang gusto kong kapalit sa pagtulong ko sa iyo eh. Natatawa pa nitong muling wika at nagmamadaling lumabas ng unit ko. Natatawa ko na lang tong sinundan ng tingin. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko sa presensya ni Carson. Masarap kasi talaga itong kausap. Ramdam ang pakikisimpatya sa akin kahit loko-loko ito. Sa bagay parang kapatid naman na rin kasi ang turingan naming magpipinsan. Naging parang kuya ko na rin kasi ito habang lumalaki ako. Naging mabilis ang pag-usad ng araw. Sa wakas, naging maayos din ang kalagayan ko. Sa lahat ng mga nangyari sa amin dalawa ni Peter, may mahalagang bagay ako na give up. Yun ay ang aking pag-aaral. Yes. Tuluyan kong napabayaan ang aking pag-aaral. Di na ako nakakapasok ng school at tanggap ko na mapag-iiwanan na ako ng mga kaibigan at classmates ko. Ganon talaga siguro ang buhay. Hanggat di ako makakaganti sa mga taong ginawang miserable ang buhay ko, di talaga siguro ako makakapag-focus sa pangarap ko. Mabuti nilang naging smooth lahat sa akin. Nandyan din si Nurse Betty na handang umalalay sa lahat ng oras. Miss Carmina, tumawag nga po pala si Sir Carson habang naliligo kayo. Gusto niya raw po kayo makausap. Kakalabas ko lang ng kwarto nang bigla akong salubungin ni Nurse Betty tungkol sa pagtawag ni Carson sa akin. Kagad ako nagpasalamat dito at agad na nag-return call kay Carson. Wala namang ibang sinabi si Carson kundi ang maganda raw ako. Susundoy niya raw ako at may sorpresa daw siyang gustong ibigay sa akin. Kagad ako naganda at excited sa pagdating nito. Simula nang dumating ako dito sa kondo ko, hindi na rin kasi talaga ako nakakalabas. Si Betty ang palaging inuutusan ko tuwing may kailangan akong bilhin. Malaking epekto talaga sa kalusugan ko ang ginawang pagkuha sa akin ng dugo noon sa ospital. Hanggang ngayon masasabi kong di pa rin ako totally recovered. Are you ready? Kasalukuyan ako nakaupo sa sofa nang dumating si Carson. Kagad akong tumayo, sabay tango. Anong surprise ba yung inahanda mo sa akin? Kagad na tanong ko sa kanya. Tumitig pa to sa gawin ni Nurse Betty bago binaling ang tingin sa akin. Malalaman mo rin mamaya, wag kang atat. Natatawa nitong sagot at nagpatiunang maglakad palabas ng condo unit nito. Kagad naman ako napasunod dito. Nagulat pa ako pagkababa namin sa parking area.
Isang puting van na naghihintay sa amin. Nahihiwagaan tuloy akong napatitig kay Carson. Natawa naman to habang dahan-dahan, binubuksan ang pintura at tumampad sa paningin ko ang seryosong mukha ng mga katriplets ko. Seryosong mukha ng mga to habang titig na titig sa akin. Teka lang, anong ibig sabihin nito? Bigkas ko. Kaagad bumaba si Luther at Logan mula sa loob ng van. Nilapitan ako sa bayakap sa akin. Silly girl. Bakit ba kailangan mong ilihim sa amin lahat ng mga nangyayari sa'yo? Ganun na ba kami kawalang kwenta sa paningin mo para isikreto mo sa amin kung ano man ang problema mo? Wika ni Luther sa akin. Di ko naman maiwasan na mapahikbi. Mukhang astig ka lang sis, pero mahina ka pa rin. Ikaw ang naunang lumabas sa ating tatlo dito sa mundo. Kaya mga kuya mo kami na dapat magtanggol sa'yo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Wika naman ni Logan. Lalo tuloy nagunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Hindi ko tuloy malaman pa kung anong sasabihin ko. Shh! Tahan na. Gusto mong makaganti, di ba? Nandito na kami. Gaganti ka. Gagawin naman lahat para makaganti ka. And regarding naman sa tanga mong asawa, kami nang bahala sa kanya. Wika ulit ni Luther na nagpakalakas sa pagkakayakap ko dito. Alam na rin ba to ni na mama at papa? Tanong ko. Sabay naman silang umiling. Nope. Nasa Europe sila mama at papa ngayon. Remember? Tuwing nalalapit ang wedding anniversary nila, nagbabiyahe sila abroad. Kaya kaming bahala sa mga taong nanakit sa'yo, sis. Pagbabayaran nilang lahat ng ito. At simula ngayong araw, mag-uumpisa tayong maningil. Wika ni Logan. Don't worry. Wala nakakaalam tungkol dito kundi tayo-tayo lang. Paglalaroan natin ang mga taong gumawa nito sa'yo hanggang sa lumuhod sila sa harapan mo, Carmina. Sabat naman ni Luther. Baka sa boses ito ang panggigigil. Kaya naman di ko maiwasang mapangiti. Sabay pa nila akong inalalayan pasakay ng van. Nagpatianod na lang ako habang di ko mapigilan na makaramdam na excitement. Sa mga susunod na mangyayari, kahit hindi akong kumilos, may mga taong kikilos para makaganti ako sa mga nang-api sa akin. Ano kaya ang gagawin ni Carmina at ng mga kapatid niya para may paghiganti isa sa mga triplets nila? Ano ang gagawin ni Peter ngayong nilayasan na siya ni Carmina? Sino nga kaya ang ama ng diladala ni Kyla? O ang tamang katanungan, buntis nga kayang dalaga at si Peter ang ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.